Sa isang class reunion, ang asawa kong lihim kong pinakasalan ay nakikipag-akbayan at magkadikit ang mukha sa isang mas nakababatang kaklase. Naghiyawan ang lahat, kinikilig sa ate-kuyang pirelasyon nila. Sabi pa nila, ang asawa ko raw ay isang babaeng independent at hindi umaasa sa lalaki, at tanging ang bata at gwapong campus heartthrob na ito ang nababagay sa kanya. Hindi siya tumutol, umiti lang na parang nahihiya bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, nagising ako sa katotohanan. Kusa kong inilagay ang divorce paper sa tabi ng kanyang kama. Umuwi siyang lasing na lasing, kumatok sa pinto ko, at namumula ang mga mata. Lin Sheng, maniwala ka sa akin, ikaw lang ang minahal ko. Bago ako ma-ospital, tinitingnan ko ang isang listahan online tungkol sa mga antas ng kalungkutan. Sabi roon, ang pinakamataas na antas ng kalungkutan ay ang mag-opera ng mag-isa. At ngayon, mag-isa akong sasailalim sa operasyon. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa general anesthesia. Nag-message ako sa asawa ko noong isang araw pa, pero kaninang umaga lang siya biglang tumanggi. Sinabi niyang pupunta siya sa GE para sa isang magazine cover photoshoot at bahala na raw akong maghanap ng paraan. Ang asawa kong si Gu Qingwan ay isang medyo kilalang mang-aawit. Nitong mga nakaraang taon, unti-unti siyang sumisikat. 3 taon na ang nakalipas, sinabi niyang gusto niyang mag-focus sa kanyang career, kaya kailangan naming ilihim ang aming kasal. Pumayag ako. 2 taon na ang nakalipas, sinabi niyang dapat akong umalis sa spotlight para tulungan siya ng buo. Pumayag ako. 1 taon na ang nakalipas, sinabi niyang sobrang abala siya. Nag-away kami at nauwi sa magkahiwalay na tirahan. May kalahating oras na lang bago ako pumasok sa operating room, nakatanggap ako ng mensahe sa aking telepono. Galing ito sa isang paparazzi. Nagpadala siya ng 3 voice message at isang larawan. Sa larawan, bata ang lalaki, habang ang babae ay nakasandal sa kanya na parang isang maliit na ibon na may ngiti sa labi na kasing init ng araw sa hapon. Bagamat simpleng yakap lang iyon, nagpapahiwatig ito ng libu-libong salita ng paglalambingan. Lumipat ako ng screen at binuksan ang aming usapan ni Gu Qingwan. Wan, operahan ako bukas, pwede ka bang pumunta para pumirma? Ipinadala ko ang mensaheng ito noong gabi ng Oktubre 5. Sumagot siya noong umaga na ng Oktubre 7. Lilipad ako papuntang IKI para sa trabaho. Maghanap ka muna ng sarili mong paraan. Tinanong ko kung kailan siya babalik, pero wala nang kasunod na sagot. Hindi na siya nag-reply. At pagkatapos, lumitaw siya sa lente ng paparazzi, kayakap ng mahigpit ang kanyang ibatang kinobyo. Bumalik ako sa chatbox ng paparazzi. Puno ng panunuya ang kanyang voice message. Alin, ayaw mo naman sigurong lumabas ang chismis tungkol sa kanya sa trending topics bukas, hindi ba? Sa publiko, single at inosente siya, pero sa likod ng kamera, palit ng karelasyon. Sa tingin mo, hindi ba babagsak ang career ng artist mo na nagsisimula palang sumikat? Huminga ako ng malalim. Gamit ang nanginginig na mga daliri, nagtype ako ng ilang salita, magkano? 3 pangungusap lang, at nabawasan na naman ng 6 na numero ang ipon ko. Pagpasok ko sa operating room, napansin kong ang ibang mga pasyente ay may mga pamilyang nag-aalaga at nag-aalala sa kanila. Ako lang ang nag-iisang nakahiga doon. Habang inilalagay ng anesthesiologist ang gamot, naisip ko, hindi na kailangan ng marami dahil manhid na ako. Kinabukasan, pinalilibutan ako ng ilang doktor. Nang makita nilang sa wakas ay nagising na ako, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Nakatulog ka ng mahigit 3 oras, nakakatakot, sabi ng batang anesthesiologist na halos maiyak na sa pula ng mga mata. Ang pangalan ng dalagang anesthesiologist ay si Ruanzi. Kung si Gu Qingwan ay malamig na parang bituing hindi maabot, mayabang at maselan, si Ruanzi naman ay isang rosas na nakasuot ng puting coat, mahinhin, simple, mahiyain. Ngunit kusa. Sa mga araw na nasa ospital ako, ilang beses ko siyang nakasalubong. Sa isang saglit, palihim siyang nagpupunas ng luha, at sa susunod, namumula na ang kanyang mga mata habang naghahanda para sa operasyon. Isang beses, napadaan ako sa labas ng operating room. Pagkatapos ng 10 oras na walang tigil na trabaho, nakita ko siyang natutulog sa sahig. Laging malamig ang aircon sa ospital, kaya ipinatong ko ang aking coat sa kanya.
Nagising siya sa marahan kong kilos, at ang kanyang mga mata ay dumikit sa akin. Bigla kong naalala ang pusa ko sa bahay, na may mga matang parang hiyas na buong pusong nakatitig sa iyo. Sa sandaling iyon, para siyang isang pusang nakakita ng kanyang biktima, nagniningning ang mga mata at hindi itinatago ang pagnanasa. Alin, maaari ko bang makuha ang contact number mo? Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, nakahanda na ang kanyang telepono para mag-scan ng EQ code. Umiti ako. May asawa na ako, kahit hindi kami gaanong magkasundo. Biglang lumungkot ang kanyang mga mata. Yumuko siya at nagbuntong hininga. Sa sandaling iyon, naisip ko lang na ang cute niya. Nagkunwari akong nanghihinayang. Sayang, malapit na kaming mag-divorce. Bigla siyang tumingala at para akong nakakita ng isang mabalahibong buntot sa likod niya na masayang-masaya. 1 linggo na ang nakalipas nang makalabas ako ng ospital. Sir Lin, si Iris Gu ay nasa bar ngayong gabi, paalala ng driver ko. Ito ay isang reunion ng mga kaklase ninyo mula sa inyong kolehiyo. Mga taga-industriya rin sila. Pribado ang bar, kaya maraming taga-showbiz ang nagpupunta roon para mag-relax at maiwasan ang mga paparazzi. Walang gana akong tumango. Biglang may kumatok sa bintana ng aking sasakyan. Alin, pwede bang makisabay? Si Ruan Zi iyon, may dalang thermos. Saan ka pupunta? Sa bar. Nang sabihin ko iyon, biglang nagbago ang kanyang mukha. Sa bar? Alam kong maikli ang buhay, pero hindi mo naman kailangang magmadali. Natawa ako. Pero nagpa siya si Ruan. Zi, sasama ako. Bilang doktor mo, kailangan kitang bantayan. Pagbukas namin ang pinto ng private room, mukhang natalo na naman sa laro si Gu Qingwan. Itinuro niya ang kanyang labi gamit ang kanyang payat na daliri, senyales para sa lalaking nasa tabi niya na halikan siya. Pamilyar sa akin ang kilos na iyon. Dati, kapag nakakaranas ng problema sa career si Gu Qingwan at ayaw niyang magsalita, yumayakap siya sa akin, isinisiksik ang kanyang ulo sa lig ko, at itinuturo ang kanyang labi. Pagkatapos ay yuyuko ako para halikan siya, tulad ng isang sugatang hayop na dinidilaan ang sariling sugat, naghahanap ng init sa malamig na gabi. Ngayon, bigla akong nakaramdam ng pagkadismaya. Dati, sobrang umaasa kami at nagmamahalan, paano kami umabot sa ganito? Kung gaano katagal akong nakatayo roon, ganoon din katagal silang naghalikan. Isang mahaba at malalim na halik. Nang makita ako, bahagyang nagulat si Gu Qingwan. Nandito na pala si Alin. Isang kaibigan ang humila sa akin papasok sa kwarto, umingiti ng may panunuyo. Ipakikilala ko sa inyo si Lin Sheng, ang Vice President ng Tianhuan Entertainment. Ang ating talentadong si Gu Qingwan ay mula sa kanilang kumpanya. Tumayo si Gu Qingwan, ngunit natigilan nang makita niya si Ruan Zi sa tabi ko. May panganib at pagkadismaya sa kanyang tingin. Pero hindi na tinag si Ruan Zi at diretsong tumingin sa kanya. Isang bagitong walang takot, iyon lang ang masasabi ko. Inalog ng isang kaibigan ang kanyang baso ng alak. Pero narinig ko na hindi maganda ang kalusugan ni Alin, mag-ingat ka dahil kalalabas mo lang ng ospital ngayon. Nang marinig ang salitang kalalabas ng ospital, natulala si Gu Qingwan. Nahihiya siyang nagsalita, ngayon ka pala nakalabas, Alin kung nalaman ko lang, sana nakabili ako ng fruit basket para bisitahin ka. Masyado akong naging abala sa photoshoot. Nilibak ko siya. Anong susunod na tema ng cover ng sikat na si Gu Qingwan? Scandalous love ba? Nagulat si Gu Qingwan at nanlaki. Ang mga mata. Alin. Huwag mong tawaging Qingwan, mahiyain siya, sabi ng batang kinobyo, habang inaakbayan siya at ipinapakita ang pag-aari sa kanya, kahit na hindi komportable si Gu Qingwan. Sinagot ko siya ng may panunuya, mahiyain. Yung tipo bang nag-aaway sa boyfriend tuwing Valentine's Day pero hindi masabi sa asawa? Nang makitang sunod-sunod ang patama ko, nagalit si Gu Qingwan. Alin, nagdadala ka ng inosenteng dalaga sa isang nightclub sa kalaliman ng gabi. Hindi ka rin naman siguro disenteng tao, di ba? Kapag kinakabahan siya, nagagalit siya para pagtakpan ang problema. Mahinahon kong sinagot pero hindi naman talaga ako disenteng tao. Natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli ang isang kaibigan. Ang galing ng pagtatago ninyo ni Yuan Hao sa relasyon ninyo ngayong gabi.
Kung hindi kayo nakitang magkasama ngayon, sino ang mag-aakala na ang Campus Belle at Campus Heartthrob ng Film Academy ay magkakaroon ng ganito kalaking age gap? Sumang-ayon ang isa pa. Nga, kahit ang mga kilalang paparazzi ay hindi makakuha ng chismis tungkol sa inyo. Malapit na ba ang kasal? Nang marinig iyon, bahagya akong tumingala. Sa ilalim ng ilaw ng bar, nakita ko ang isang ngiti sa labi ni Yuan Hao. Sa tagal ko sa mundo ng negosyo, alam na alam ko ang kahulugan ng ngiting iyon, isang hamon. Kanina sa sasakyan, pinanood kong mabuti ang video na ipinadala ng paparazzi. Napansin ko sa isang frame, tumingin si Yuan Hao sa kamera. Alam niyang may kumukuha ng video. Sinadya niyang hamunin ako. Wala akong pakialam. Walang gana kong iniwas ang tingin at mumisi na lang. Mumisi lang, walang sakit sa puso. Dahil ang puso ko ay matagal nang tumigil sa pagtibok sa hindi mabilang na gabing hindi ako makatulog. Ang pagmamahal namin ni Gu Qingwan ay matagal nang winasak ng mga walang kwentang chismis na sinasabi niya. Ngayon, kung kaninong tabi man ang babaeng ito, pareho lang sa akin. Wag lang niyang dungisan ang damit ko. Nang mapag-usapan ang kasal, isang babae ang nagsalita. Kayo talaga, kasal agad ang naiisip ninyo. Si Qingwan ay isang career woman. Ang album niya ay may gold medal producer, at ang lyricist niya ay si Im Elin, hindi basta-basta ang mga taong iyon. Naghiyawan ang mga tao sa paligid. Nakakainggit. Tagumpay sa career at pag-ibig. Ang bata pa ni Yuan Hao, mahaba pa ang tatahakin ninyo. Gusto ni Gu Qingwan ang mga papuri. Tamad siyang sumandal sa sofa at ngumiti ng may pang-aakit. Bata pa ang batang pinobyo. Ako, na may sakit, ay magiging pabigat lang. Sinumang matalinong tao ay pipiliing tapakan ang aking bangkay para umangat. Lalo na si Gu Qingwan. Nang maisip ko ito, natawa ako. Agad kong kinuha ang baso ng alak. Sa sumunod na segundo, isang mainit na palad ang tumakip dito, at napagtanto kong sobrang lamig na pala ng aking kamay. Kakagaling mo lang sa ospital ngayon, paalala ni Ruanzi sa malumanay na boses. Umubo ako. Nagkukunwari lang ako, pangako hindi ako inom. Tinaasan ako ng kilay ng dalaga. Hindi ako naniniwala. Nasira ang tiyan mo dati dahil sa pag-inom. Nasira ang tiyan ko dahil sa pag-inom. Para makuha ni Gu Qingwan ang pinakamagaling na production team para sa kanyang album, uminom ako ng maraming alak. Para makuha ang publicity mula sa isang sikat na lyricist, sunod-sunod ang pag-inom ko. Kung may bagay na makukuha sa inuman, iinumin ko. Kung hindi, ipipilit ko pa rin. Akala ko, may kapalit ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Akala ko, may gantimpala ang matagal na pagsama. Pero ngayon ko lang naintindihan ang isang malupit na katotohanan, ang tunay na pagmamahal ay laging nauwi sa pagyura. Hindi ko alam kung paano, pero nauwi ang usapan sa Truth or Dare. Natalo si Gu Qingwan at pinainom ng 3 baso at hinalikan ang batang pinobyo. Buong tapang niyang ininom ang isang bote ng alak, at ang huling lagok ay ibinigay niya kay Yuan Hao sa pamamagitan ng isang malalim na halik. Tumulo ang alak mula sa kanilang mga labi, kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Mas lalong nagsaya ang mga tao sa paligid. Dati sa mga inuman, nagkukunwari si Gu Qingwan na hindi marunong uminom, at ako naman ang sumasalo ng mga inumin para sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na baka mas malakas pa siyang uminom kaysa sa akin. Nagpalakpakan ang mga tao. Naging masigla rin si Gu Qingwan at bahagyang tumango sa akin. Akala niya, tulad ng dati, magsiselos ako sa kaunting bagay lang. Umiti ako. Selos? Pasensya na, masama ang tiyan ko, hindi ako kumakain ng maasim. Sa sumunod na round, parang sinadya, natalo ako kay Gu Qingwan. Mayabang niyang kinuha ang baso, habang umiikot pa ang yelo sa loob. Alin, 3 baso. 3 baso, sigaw ng iba. Si Yuan Hao, na matagal nang gustong sirain ang relasyon namin ni Gu Qingwan, ay nagsimula ng mang-asar. 3 baso. Kulang pa yan. Isang bote ang ininom ni Qingwan kanina. Dahil may kasama rin si Im Elin, bakit hindi rin sila maghalikan? Nang marinig iyon, umiti. Si Gu Qingwan, ngunit sinamaan ng tingin si Yuan Hao. Hindi pa rin tumigil si Yuan Hao at lalo pang ginatungan ang lahat. Halik! Halik!
Automatiko kong kinuha ang baso pero may pumigil sa akin. Hindi siya pwedeng uminom. Mahinahon pero matatag ang boses ng dalaga. Nanunuya ang tono ni Yuan Hao. Hindi ko akalain na ang pinaka-kji ay ang kasama pala ni Elin. Ako ang iinom para sa kanya, matatag na sabi ni Ruanzi. Pagkatapos ay hinayaan na lang niya ang mga tao na painumin siya. Pagkatapos ng 3 baso, namula ang kanyang mga tainga. Nakaramdam ako ng kakaiba. Dati, ako ang laging sumasalo ng inumin para sa iba. Ngayon, may isang dalagang walang takot na sumasalo ng mga pagsubok para sa akin. Sa pagkakaalam ko, mataas ang pinag-aralan ni Ruanzi at halos buong buhay niya ay nasa paaralan lang, kaya wala siyang pagkakataong makasalamuha ang magulong lipunan. Hindi niya alam ang mga patakaran dito. Hindi nila alintana kung kaya mong uminom, sinusubukan lang nila ang iyong hangganan. Aagawin ko na sana ang baso mula sa kanyang kamay, nang bigla siyang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay tila mailibu-libong hibla, malambing at mapang-akit. Lin Sheng, pwede ba kitang halikan? Ang dalagang ito ay may mabuting pamilya at magandang pag-ugali at laging may tamang distansya. Sa mga araw na magkakilala kami, palagi niyang pinapanatili ang tamang social distance at laging matamis na bumabati ng Elin. Pero pagkatapos uminom, tinawag niya ako sa pangalan ko at hinawakan pa ang kamay ko. Isang magaan na halik ang dumapo sa aking lalamunan. Ang kanyang mga labi ay kasing lambot ng ulap. Pagkatapos ng dampi na iyon, bumulong siya, Sheng, sa isang malambing na tono na may halong alak, sobrang nakakaakit. Ang salitang Gi Sheng Pi ay maraming kahulugan, magalang, malapit. Nang malaman niyang hindi niya nahalikan ang aking labi, hindi nasiyahan si Ruanzi. Dahil sa kalasingan, gusto niyang magpatuloy. Muling dumikit ang kanyang mainit na katawan sa akin. Sa sandaling iyon, ang puso kong parang abo ay muling nagliyab. Ang pakiramdam na malapit ng mamatay at muling mabuhay, kasabay ng mainit na halik na ito, ay nakabighani sa akin. Klag! Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Gu Qingwan, natumba ang ilang baso at nabasag sa sahig. Lahat ng paglalambingan ay biglang natigil. Huminahon ka, sabi ko na parang kumakausap ng bata, habang bahagyang tinapik ang ilong ni Ruanzi. Kung hindi ako iinom, ikaw ang iinom, pilit niya. Sinusunod ko ang utos ng doktor. Sabi ko hindi ako inom, hindi ako inom. Hindi ka ba naniniwala? Sinubukan kong kausapin siya ng mahinahon. Hinawakan ni Ruanzi ang aking kamay. Kanina, kinuha mo ang baso ng alak. Kinuha ko ang baso, pero hindi ibig sabihin na inom ako, paliwanag ko. Nalito si Ruanzi. Ano nang gagawin mo? Ano nga ba ang gagawin ko? Tumayo ako at lumapit kay Yuan Hao. Huli na nang mapansin ni Gu Qingwan na papalapit ako sa kanya at sinubukang protektahan siya. Isang baso ng alak ang ibinuhos ko sa mukha ni Yuan Hao. Malamig kong sinabi, sobra ka na. Pagkatapos, hindi ko pinansin ang nangingitim na mukha ni Gu Qingwan at binuhat si Ruanzi ipaalis sa bar, habang gulat na gulat ang lahat. Nang ihatid ko si Ruanzi sa kanyang dormitoryo, ang kanyang kasama sa kwarto ay tinitigan ako, tapos tumawa. Si Zi, hindi talaga umiinom yan. Noong isang beses, dinala siya ng manliligaw niya sa bar, pero blinok niya agad pagkatapos. Patay. Naisip ko, ibablock na niya ako pagkatapos nito. Pag-uwi ko sa bahay, lumabas si Gu Qingwan mula sa banyo, nakabalot ng tuwalya. Walang duda, siya ang pinakamaganda sa party ngayong gabi. Kulot na buhok, pulang bestida, at ang perpektong korte ng kanyang balikat. Sa kanyang kakaibang boses, kahit sinong lalaki ay mapapahanga sa kanya. Ngayon, sa ilalim ng mainit na ilaw ng banyo, ang kanyang balat ay parang jade. Nakayapak siya sa basang sahig, habang ang tuwalya ay bahagyang nakabalot sa kanyang magandang katawan. Hindi ko man lang siya tinignan at dumaan lang ako. Kahit pala ang mga ligaw na bulaklak sa tabi-tabi ay napapansin mo, sabi niya, habang hinaharangan ang daan ko, puno ng panunuya. Sumagot ako, kahit gaano karaming bulaklak, hindi naman kasing dami ng mga pinaglalaruan mo, di ba? Pang-ilan na? Dahil sa mga ate-kuyang love story sa mga palabas ngayon, sino ba ang hindi magkakagusto sa bata at masiglang lalaki? Nagdilim ang mga mata ni Gu Qingwan. Anong pang-ilan na? Kaibigan ko lang siya na nakilala ko sa bingi.
Ibang kultura doon, mas open-minded sila. Linsheng, pwede bang maging mas open-minded ka? Pagkasabi niyon, lumapit siya, ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking baywang, at isinandal ang kanyang pisngi sa aking dibdib. Nahulog ang tuwalya. Hindi na siguro natin kailangan pang maging formal, sabi niya. Ang singaw mula sa banyo ay nagpalabo sa eksena. Hindi ko mapigilang itaas ang aking kamay at hinaplos ng magaspang kong daliri ang kanyang batok. Nanginig ang kanyang katawan. Matagal kaming nagsama sa iisang kama, kaya alam ko kung saan siya pinakasensitibo. May mga mapupulang marka sa gilid ng kanyang liig, mga hiki. Ang si batang kinobyong iyon, kahit wala kaming ugnayan, ay paulit-ulit na sinusubok ang aking pasensya. Gamit ang pinakamanhid na kutsilyo, paulit-ulit niyang sinasaktan ang puso ko. Dahan-dahan akong yumuko, papalapit sa kanyang labi, ngunit ang tono ko ay napakalamig. Sa susunod na mag-iiwan ka ng love bite, iwasan mo ang ganitong lugar. Mag-ingat ka, baka masira ang carotid artery mo. Mabilis kang mamamatay. Pagkasabi niyon, itinulak ko siya. Huli na ng matauhan si Gu Qingwan. Linsheng, may problema ka ba sa utak? Yan ba ang sinabi sa'yo ng maliit na nurse na iyon? Ganoon mo na ba ako kinasusuklaman? Nagsimula akong masuka, ramdam ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Itinuwid ko ang sinabi niya. Doktor siya. Isang doktor na nagtapos sa pinakamagaling na medical school sa bansa. Hindi kita. Kinasusuklaman, pagod na ako. Matapos ang ilang sandali, tinapos ni Gu Qingwan ang isang stick ng sigarilyo. Linsheng, binabantaan mo ba ako? May pagbabanta sa kanyang boses. Alam niyang hindi ko siya matitiis. Pagod na talaga ako. At saka ko idinagdag, pati ang wallet ko, pagod na rin. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na akong nagbayad sa mga paparazzi. Ang una ay noong abala ako sa paghahanap ng mga koneksyon para kay Gu Qingwan. Naaksidente ako sa daan pa uwi. Mag-isa akong pilay na nagpa-x-ray. Noong mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang kanyang career at wala pang bumabalik na pera. Naisip ko pa nga na sobrang mahal ng operasyon, baka dapat sa isang maliit na klinika na lang ako para makatipid. Noon, isang estranghero ang nag-add sa akin at agad na nagpadala ng isang malisyosong litrato. 10,000 agad ang hiningi para manahimik. Halos gumuho ang mundo ko. Isang taon na ang nakalipas at muli kong naramdaman ang paninikip ng dibdib at panginginig ng mga kamay na hindi mahawakan ang bank card. Ito na siguro ang pakiramdam ng pusong namatay na. Hindi pa rin maintindihan ni Gu Qingwan. Dahil lang sa nangyari ngayong gabi, makikipag-divorce ka na? Seryoso akong sumagot. Dahil lang dito. Nagalit siya, isinuot ang kanyang tsinelas, at padabog na isinara ang pinto ng kwarto. Iniwan ako sa labas. 1 linggo kaming hindi nagkita. Nag-focus ako sa paghahanap ng abogado, sinimulan ang pag-draft ng divorce agreement at pag-aayos ng haisyan ng ari-arian. Isang gabi, inilagay ko ang divorce paper sa tabi ng kanyang kama. Sinadya kong hindi pansinin ang litrato sa kanyang nightstand. Ang mga bakas ng pagtataksil ay parang mga ipis. Kapag nakakita ka ng isa, ibig sabihin ay nagkalat na sila sa buong bahay. At mabilis silang dumami, mahirap puksain. Pero ayoko nang maghanap ng ipis. Ayoko nang maging Sherlock Holmes sa isang walang kwentang pag-ibig. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong mag-focus sa sarili kong karir. Ginamit ko ang mga koneksyon na binuo ko para kay Gu Qingwan para sa sarili ko. Ngunit ilang araw pa lang matapos kong iwan ang divorce papers, dumating ang nanay ni Gu Qingwan. Matagal siyang nagluto sa kusina at naghanda ng isang malaking hapunan. Si Gu Qingwan naman ay nakaupo lang sa hapagkainan, naglalaro sa kanyang telepono. Ang malambot na ilaw, ang papalubog na araw, ang mabangong amoy ng pagkain, isang pamilyang masayang nagsasama-sama, ito ang pangarap kong tahanan. Pero bakit parang may mali? Nakauwi ka na pala, si Yaolin, bati ng nanay ni Gu Qingwan, ngumingiti habang itinutulak ako paupo sa tabi ng kanyang anak. Ito, ipinabili ko sa kaibigan ko para sa'yo. Mabuti yan sa tiyan mo. Tumingin ako kay Gu Qingwan na hindi kumikibo. Sinadya kong sabihin, asawa ko, pwede mo ba akong igawa ng isang bowl ng noodles? Hindi siya gumalaw, pero dahil sa tingin ng kanyang ina, walang gana siyang nagluto ng noodles. Pagkalipas ng 5 minuto, isang bowl ng noodles ang nasa harap ko.
Tumalsik pa ang sabaw sa kamay ko. Dati, kapag umuuwi ako galing sa mga business meeting, at nakikita niya akong suka ng suka, igagawa niya ako ng noodles. Alam niyang ayaw ko ng taba, kaya pipiliin niya ang walang taba, hihimayin at lalagyan ng kaunting gulay at sesame oil. Isang simpleng noodles, pero puno ng pag-aalaga. Ngayon, ang noodles sa harap ko ay halatang minadali lang at hindi maganda tingnan. Kinain ko pa rin. Hilaw. Walang lasa. Para akong umunguya ng kandila. Nakita ko na kung paano mag-alala si Gu Qingwan para sa akin noon, kaya ngayon na wala na siyang pakialam, malinaw na malinaw ang pagkakaiba. Sinimulan na ng nanay niya ang pakikipag-ayos. Si Yaolin, kung may problema kayo ng asawa mo, pag-usapan ninyo ng maayos. Kayong mga bata, huwag ninyong basta-basta isipin ang hiwalayan. Ang relasyon ninyo ay hindi tulad ng sa aming henerasyon. Kapag nasira ang ref namin, iniisip naming ayusin. Kayo, ang iniisip nyo agad ay palitan. Hindi maganda yan. Ring ring ring. Tumunog ang telepono ni Gu Qingwan. Sa sobrang tahimik ng bahay, sobrang lakas ng tunog. May sinabi ang kausap niya, at bigla siyang tumayo, natabig pa ang sabaw sa mesa. Anong nangyari? Tanong ng ina niya. Hindi na ako kakain, seryosong sabi ni Gu Qingwan. May kailangan akong asikasuhin. Bago pa kami makapagtanong, padabog na siyang umalis, iniwan kaming dalawa na nagkatinginan. Muling bumalot ang katahimikan. Tumayo ang matanda at ipinagtimpla ako ng gatas, tapos kinuha ang noodles ko para lutuing muli. Sa pagkakataong ito, luto na. Napakabait talaga niya sa akin. Noong ikinasal kami, parehong mahirap ang aming pamilya. Ipinagbili niya ang iilan niyang alahas para lang maipagawa ako ng isang gintong singsing. Iyon na ang lahat ng kaya niyang ibigay. Hindi pwedeng maliitin ang manugang ko. Mula ngayon, ikaw ang pangalawa kong anak, sabi niya noon. Ulila ako at mula sa sandaling iyon, naramdaman kong may pamilya na ako. Kumain ka muna. Kailangan mong kumain sa tamang oras. Bawasan mo ang pag-inom, di. Biglang umubo ng malakas ang nanay ni Gu Qingwan na para bang malalaglag na ang kanyang mga laman loob. Kailangan mong laging magpa-check up. Alagaan mo ang sarili mo para kahit nasa kabilang buhay na ako, panatag na ako. Agad kong hinagod ang likod niya. Ma, pumunta na tayo sa ospital. Iniling niya ang kanyang ulo. Hindi ko na kaya. Matagal na siyang pinahihirapan ng sakit. Ngunit pinilit pa rin niyang maglakad ng mag-isa para bisitahin kami ni Gu Qingwan. Naaawa ako sa kanya. Noon din, nag-message ang sekretarya ko, may kasamang litrato. Nasa labas ng ospital si Gu Qingwan, kumakain kasama si Yuan Hao. Sir Lin, parang nakita ko si Maam Gu. Sabi pa sa message, bigla raw isinugod sa ospital si Yuan Hao. Malabo ang litrato, pero nakilala ko ang disenyo ng lunchbox, ang strawberry beer na ipina-customize ko para sa kanya, na may nakaukit na initials ng aming mga pangalan. Bigla akong nahilo. Hinawakan ng matanda ang aking kamay. Mabait na bata si Wanwan. Naligaw lang siya ng landas. Naaalala niya lahat ng kabutihan mo sa kanya. Ngumiti ako ng mapait. Ma, sa sinasabi niyo pong yan, kayo po ba mismo ay naniniwala? Hindi ko na nakayanan ang pagkahilo. Bumagsak ako. Bago ako mawalan ng malay, nakita kong biglang lumiwanag ang malabong mga mata ng matanda at bumuntong hininga. Si Wanwan ang nagkasala sa'yo. Pamilyar na ang amoy ng disinfectant sa ospital. Nanaginip ako. Noong gabi ng aming wedding anniversary, puno ng balbas ang mukha ko, umiiyak sa loob ng kwarto habang may hawak na kutsilyo. Gu Qingwan, subukan mong lumabas sa pinto ng kwartong ito, magpapakamatay ako. Ngunit kahit buhay ko na ang ipinusta, hindi ko pa rin napigilan ang pusong gustong umalis. Huwag kang mag-inarte. Marami pa tayong anibersaryo, malupit niyang sinabi. Lumipat ang eksena sa aming kwarto. Kami ang pinakapamilyar na estranghero sa iisang kama. Lagi siyang nakatalikod sa akin, naglalaro sa telepono, iniiwan ako. Nakikita ang malamig niyang likod. Kung binawasan niya lang ang pakikipag-usap sa batang kinobyo niya, kung nagpanggap man lang siyang nag-aalala at lumingon sa akin, makikita niya sanang pinagpapawisan ako sa sakit ng tiyan.
Ang taong iyon ang pinakamadilim na sandali ng buhay ko. Akala ng lahat hindi ako matitinag. Ngunit sa mga sandaling nagigising ako mula sa panaginip, bumabalik lahat ng sakit na itinatago ko. Matagal na akong nasa bingit ng pagkasira. Parang hindi na ako magigising. Bigla, may mga kamay na dumampi sa aking mukha, kasing lambot ng hangin sa gabi, hinaplos ang gilid ng aking mga mata, pababa sa aking labi. Lin Shengji. Isang malambing na boses. Nagpumiglas akong magising. Naghihintay ako sa message mo, pero ni hindi mo man lang ako binati. Pagkatapos, narinig ko ang pagbuklat ng mga papeles. Hypoglycemia, hindi kumakain sa tamang oras at ang resulta ng check-up ay hindi maganda. Bigla kong iminulat ang aking mga mata at nasalubong ang mga matang. Nakayuko sa akin. Si Ruanzi. Aatras sana siya, pero hinawakan ko ang kanyang kamay at napahiga siya sa ibabaw ko. Hindi nawala ang pamumula ng kanyang mukha mula nang magising ako. Akala ko, blinak mo na ako, pabulong kong sabi, paos ang boses. Kaya hindi ako nag-message, takot akong mapagalitan. Agad niyang binuksan ang isang simpleng lunchbox. Nagluto ako ng lugaw. Hindi ako masyadong maalat magluto, sana magustuhan mo. Naamoy ko ang mabangong lugaw at biglang kumalam kasabay ng unti-unting pagtaas ng boses ng babae. Tila ang mundo ay nagbago mula sa pagiging wasak tungo sa isang mainit na tagsibol na nagpapagaling sa mga pusong matagal nang naging abo. Isang obra maestra mula sa isang batikang lyricist. Si Ruanzi ay lubos na nabighani. Pagkatapos ng kanta, luhaan ang kanyang mga mata. Kahit nasanay na siyang makakita ng buhay at kamatayan sa ospital, hinahangad pa rin niya ang sigla ng buhay. Ang kapangyarihan niyang magbigay ng panibagong buhay ay laging hindi sinasadyang nagpapagaling sa akin. Thanksin, sabi ko habang masayang inaalis ang headphones. Sir Lin, bakit ka nandito? Tamad akong sumandal sa sofa. May isang dalaga akong kasama, gustong-gusto niya ang boses mo. Kumusta na ang progreso ng bagong album? Anong dalaga? Ilang taon lang ang tanda mo sa akin, pabirong sabi ni Ruanzi. Si Thanksin ay matagal nang hindi sumisikat at umabot sa puntong kumakanta na lang siya sa mga bar para mabuhay. Walang nakakaalala na dati ay isa rin siyang malakas na kandidato para sa Best New Artist Award. Ngunit noong nakaraang linggo, natagpuan siya ng aking sekretarya. Handa ang kumpanya na bigyan siya ng pagkakataon. Agad na pumirma si Thanksin at sinimulan ang pag-record ng bagong kanta ngayong linggo. Hindi tulad ni Gu Qingwan na laging may arte, napakadali niyang katrabaho. Ang album na dapat ay sa katapusan pa ng taon matatapos ay naaga ng 3 buwan. Totoo nga, kapag wala ng pabigat, mas maliwanag ang mundo. Ngunit bigla, isang katulong ang nagmamadaling pumasok sa opisina. Sir Lin, si Maam Gu, gusto kang makita. Hindi na namin mapigilan. Isang pamilyar na anino ang sumulpot sa likod niya. Si Gu Qingwan iyon, amoy alak. Mukha siyang pagod, tuyo at maputla ang mga labi. Ngunit nang makita niya ako, bumakas ang tuwa sa kanyang mga mata. Lin Sheng, sa wakas pumayag ka nang makita ako. Bakit hindi mo sinasagot ang mga message ko? Mayroon ba? Bakit hindi ko nakita? Blinak na pala kita pagkatapos ng libing noong nakaraang linggo, walang emosyon kong sinabi. Anong ginagawa mo rito? Otomatikong nagsilabasan ang mga tao sa opisina, iniwan kaming dalawa. Nakita niya si Thanksin na papalabas at ang mga dokumento sa aking mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ba't para sa akin dapat ang kantang iyan? Hindi ba't nagkasundo na tayo? At bakit hindi na ako kinokontak ng buong production team? Ang mga koneksyon na nakuha mo para sa akin, nasaan na? Hindi ako nagsalita dahil nasa harap na niya. Ang katotohanan. Nang makita niyang tahimik lang ako, nataranta siya. Hinawakan niya ang aking braso, pilit na pinapakalma ang sarili. Lin Sheng, maniwala ka sa akin, minahal talaga kita. Kalimutan na natin ang mga hindi pagkakaunawaan. Malapit na ang ika-4 nating anibersaryo, mag-celebrate tayo, pwede ba? Halos masuka ako sa pagkukunwari niya. Dahan-dahan kong tiningnan ang kamay niyang nakahawak sa braso ko at ngumiti. May silbi pa ba ang huling pagmamahal? Pirmahan mo ang divorce papers at ipadala sa akin. Maghiwalay tayo ng maayos.
Nang makitang walang epekto ang pagkukunwari, nanuya siya. Ganoon ka na ba kabilis makikipagsama sa babaeng iyon? Kung ganyan ka walang puso, ano pa kaya siya? Anong habol niya sa'yo? Ang edad mo o ang hindi mo pagligo? Natawa ako sa galit. Huwag mo akong siraan. Si Yuan Hao, ano nang minahal niya sa'yo? Ang pagiging malungkot mo? O ang pagiging cheap mo na kahit sinong tumawag sa iyong ate, ay bibigay ka na agad? Nangitim ang mukha ni Gu Qingwan. Sa tingin ko, hindi siya bagay sa'yo, pinutol ko siya. Huwag ka nang mag-isip. Hindi ka naman tao. At kahit anong mangyari, mas mabuti pa rin ako sa isang babaeng nangangaliwa at hindi umuuwi ng gabi. Nagalit siya at ibinato sa akin lahat ng dokumento sa mesa. Lin Sheng, kailangan mo ba talagang magsalita ng ganyan kasakit? Naalala ko ang mga 4 ni I na video na ipinadala ng mga paparazzi. Nandidiri ako. Masakit ba ang sinabi ko? Simula noong iwan mo ako sa ospital, itinapon ko na rin ang pagmamahal ko. Kung mahihiya ka pa, pirmahan mo ang divorce papers. Bibigyan pa kita ng kaunting dignidad. Nataranta si Gu Qingwan. Ayoko. Wala akong pakialam. 2 taon na tayong hiwalay, adedeklara iyan ng korte. Kumatok si Ruanzi. Oras na para mananghalian. Bago ako umalis, umiiyak na sinabi ni Gu Qingwan, ganoon mo na ba ako kinamumuhian? Lahat ng endorsement at proyekto na nakuha mo para sa akin, babawiin mo lahat. Inakbayan ko si Ruanzi at tiningnan siya. Nang may awa. Hindi kita kinamumuhian. Masyadong mabigat ang galit, hindi kaya ng buhay kong magaan. At isa akong negosyante na habol ay kita. Kung kaya kitang pasikatin, kaya ko ring pasikatin si Tengsin na 10 taon mong inapakan. Gu Qingwan, hindi lang ikaw ang pwede. Biglang nagbago ang kanyang mukha, mula sa galit, naging takot. Pero wala na akong ganang panoorin pa. Narinig ni Ruanzi ang usapan kanina, at hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Dahil doon, pinayagan niya akong kumain ng seafood sa hapunan. Habang naghihintay kami, tinanong niya, sabi sa kanta, mas madaling kalimutan ang galit kaysa sa pag-ibig. Totoo ba iyon? Napatigil ako. Kapag nag-aaway kami, kahit magsakitan kami, ayokong maghiwalay. Ngayon nagalit na ako, dapat putulin na. Pero pagkatapos naming maghiwalay, hindi ko naman siya gaanong kinamuhian. Saglit akong nag-isip. Siguro. Ayoko nang maramdaman pa ang mga ganoong bagay. Mas interesado ako sa matagal ko nang hindi natitikmang lobster. Nang dumating ang lobster, naiyak ako. Ang tagal ko nang kumakain ng walang lasa. Pupunta lang ako sa banyo, sabi ni Ruanzi. Akala ko nagalit siya sa sagot ko. Iniisip ko kung paano siya babawiin, singsing ba, ginto, o ace ticket sa concert. Ngunit biglang dumilim ang paligid. Surprise! Happy birthday to you, D. May sumabog na confetti. Ang aking sekretarya, katulong, at ilang kaibigan ay may dalang cake. Nakita ko si Ruanzi na maingat na may hawak na regalo, suot ang diamanting pulseras na bigay ko. Wala pa akong naibibigay sa'yo, kaya sa birthday mo na lang, sabi niya. Ito ang unang beses na may naghanda ng ganito para sa birthday ko. Hindi ako makapaniwala. Pinilit nila akong mag-wish at hipan ang kandila. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang sarili ko sa mga mata ni Ruanzi, puno ng tuwa at pag-asa. Hoy, matanda na. 31 na, biro ng mga kaibigan ko. Sabi ni Emer Ruan, importante raw ang birthday na ito, kaya nag-decide kaming i-celebrate. Alam mo ang birthday ko, tanong ko kay Ruanzi. Ngumiti siya. Napanood ko ang pelikula mo at tinandaan ko. Natigilan ako. Ang pag-ibig pala ay nasa mga maliliit na bagay. Hindi mo kailangang hanapin. Naawa ako sa sarili ko noon, na pilit hinahanap ang pagmamahal sa mga walang kwentang salita ni Gu Qingwan. Pero nagpapasalamat akong nakilala ko ang tamang tao. Pinakita niya sa akin na hindi ang pag-ibig ang nakakadismaya, kundi si Gu Qingwan lang. Ngunit ang daan patungo sa kaligayahan ay laging mahirap. Sinabi ng abogado na maghanda ako para sa demanda dahil ayaw ni Gu Qingwan makipag-divorce. Paulit-ulit kong ipinaliwanag kay Ruanzi na hindi ko sinasadyang patagalin ito.
Ngunit itinaas niya ang kanyang daliri, inilagay sa aking labi, at binigyan ako ng isang kiss goodbye. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Matagal na kitang hinihintay, kaya okay lang maghintay pa ng kaunti. Sa ospital para sa check-up, nagkasalubong kami ni Yuan Hao. Nahulog ang medical records ko. Pinulot niya ito. Cancer sa tiyan. Kukunin ko na sana, pero inagaw ni Gu Qingwan. Lin Sheng, kaya ka ba nakikipag-divorce dahil ayaw mo akong mahirapan? May pag-asa pa sa kanyang mga mata. Nanonood ka ba ng masyadong maraming drama? Sa tingin mo, magbibiro ako tungkol dito. Ipinakita ko sa kanya ang magandang resulta ng aking check-up. Paumanhin, buhay ka pa. Hindi ako mamamatay. At hindi ako aasa na mababaliw ka kapag namatay ako. Iiyak ka lang ng peke sa libingan ko, tapos gagamitin mo ang pera ko para sa mga lalaki mo. Mabuti, sabi ni Gu Qingwan, may kabaliwan sa kanyang mga mata. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang mga litratong ito na nakita ko sa drawer mo. Ibinato niya sa akin ang isang tumpok ng litrato, mga pribadong litrato na kuha ng paparazzi. Noong bata pa siya, nilinlang siya ng ilang direktor at pinainom ng gamot. Huli na akong dumating pero binili ko ang mga litrato at itinago para hindi siya masaktan. Pinulot ko ang mga litrato. Kailangan ba nating pag-usapan ito dito? Dahil sa reaksyon ko, nagkaroon siya ng kumpiyansa. Lin Sheng, hindi ka ba tao? Sigaw niya. Akala ko, mabuti kang tao kaya kita tinulungan. Pero plinano mo na pala ang lahat. Ginamit mo ang mga litratong ito para kontrolin ako. Napuno ng dugo ang kanyang mga mata. Alam mo kung gaano kasakit ang mga litratong ito sa akin. Napakatuso mo. Pinagtinginan kami ng mga tao. Isang perpektong kasinungalingan para sirain ako. Tinitigan ko lang siya. Ayokong ipahiya siya sa publiko dahil alam kong makakasira ito sa karir niya. Iyon ang huling respeto ko sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Gu Qingwan, minahal mo ba ako? Minahal kita. Minahal mo ako pero pinili mong mga liwa. Ang mga pangako mo ay wala lang pala. Pero ako, naniwala ako. Sayang at ang habang buhay na sinabi mo ay 3 taon lang pala. Alam mo ba, marami pa akong litrato mo sa email ko. Walang takip. Gusto mo bang makita? Kakakontak lang ulit sa akin ng paparazzi kahapon. Pero hindi. Nakita tutulungan. Ang pera, ibibili ko na lang ng kotse para kay Ruanzi. Nanginginig ang mga kamay ni Gu Qingwan. Alam mo pala ang lahat. Bumulong ako. Ipacheck mo ang kumpanya ni Yuan Hao na laging naglalabas ng mga chismis. May 30% siyang shares doon. Kaya alam mo na siguro kung sino ang kumuha ng mga litrato mo. Iyon ang huling dagok. Si Yuan Hao sa tabi niya ay namutla. Huwag kang maniwala sa kanya. Wala kang karapatang magsalita dito, sabi ko. Nanginginig si Gu Qingwan, tumatawa at umiiyak. Nawala lahat ng kanyang katinuan. Bigla niyang niyakap ang aking mga binti. Lin Sheng, huwag mo akong iwan. Nagkamali ako. Inalis ko ang kanyang kamay at sinabihan ang sekretarya ko na asikasuhin siya. Dahil sa balita, bumagsak ang career ni Gu Qingwan. Kinansela lahat ng kanyang kontrata at endorsement. Haharapin niya ang malaking bayarin. At si Teng Xin, na matagal niyang inapakan, ay sumikat ng husto. Kumita ako ng malaki, higit pa sa lahat ng ibinayad ko sa mga paparazzi. Sir Lin, si Maam gusto kang makita. Nasa ospital ako, hinihintay si Ruanzi. Pakisabi, magpapapicture ako para sa kasal bukas. Naintindihan ng sekretarya ko. Sa photoshoot, tinanong ng photographer, hindi ba kayo magkakilala? Nagkatinginan kami ni Ruanzi. Lumapit pa kayo. Isipin niyo yung nangyari sa bar, biro ko. Namula si Ruanzi at tumingkayad. Nawala ako sa kanyang mga mata. Ayan. Perfect, sabi ng photographer. May isang litrato kung saan nakatingala siya sa akin, may liwanag sa kanyang mga mata at isang malalim na ngiti. Pagkatapos, binigyan ko ng malaking tip ang photographer. Salamat, boss. Sa susunod na kasal nyo, ako ulit. Nang matanggap ko ang album, matagal ko itong tinitigan. Kailangan mo ba ng memory bread ni Doraemon? Tanong ni Ruanzi. Hinila ko siya palapit. Hindi ako nagsasaulo.
Nagbubura ako ng alaala. Binubura ko ang mga lumang alaala. Ito ay isang paraan para makalaya. Dahil ang tinuturo nito ay isang ganap na bagong simula,